At nagkamayan pa ang dating magkalabang Eto yan, isa pa. Isa pang pinagngingit-ngit niya. Itong pagkikita ng dating kamakailan. Kamakailan, Mark Ramos. Dito si Mark Ramos. Pakis nga. Para kumalma ko. Di ba? Ito. Yun, kanina, kinagagalit niya. Ito naman, kinangingit-ngit niya. Bakit? Biruin mo, saan ka ba naman nakakita? Si Pangulong Bongbong Marcos, sinalubong, ipinakita sa madla. Samantalang si Sara, pumunta sa Naga, ang ginawa, abay basta-basta na lang, sumugod at pumunta mismo sa bahay ni Aling Leni. Di ba? Great crusher ang peg niya. Pero dito, kita nyo naman, tanggap na tanggap. At saka alam nyo mga kababayan, ano bang masama na magbati-bati na ang mga matatagal ng magkakalaban, magkakaaway, saan? Sa politika? Di ba? Ang problema kasi, itong pamilya ni Duterte, abay, walang kaano-anong magano ng kapangyarihan. Walang kasawaan sa kapangyarihan. Yan ang napapala nila. Sobrang sakim nila sa kapangyarihan. Kaya yan, kadisperaduhan, gusto nilang agawin ang kapangyarihan. Diba? Walang kabusugan. Tuloy. Ito na. Sara, manood ka. Ngit-ngit ka rito eh. Nagkaharap at nagkamayan pa ang dating magkalabang sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa Sorsogon. Sa kanyang talumpati, may sinabi rin si PBBM tungkol sa unity. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Yun Ay, nako. Matapos ang ilang taon, muling nakitang magkasama sina Pangulong Bongbong Marcos at mahigpit niyang kalaban sa 2022 elections na si dating Vice President Leni Robredo. Bago magsimula ang programa para sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports... Eto na naman tayo eh. Eto na naman tayo eh. Etong Sorsogon Sports Arena eh. Inaangkin na naman nila eh. Kung inyo pa talaga yan, kung kay Digong talaga yan, bakit nasaan si Sara? Nasaan si Digong? Di ba dapat sila nagpunta? Bakit tinayaan nyo ang presidente ang pumunta at magkita-kita yung gusto nyong maging kakampi? Di ba? Di ba? Abay lumuhod na si Sara. Hindi pa pinagbigyan ni Aling Leni. Ayun tuloy. Eto, si Pangulong Bongbong Marcos. Walang kahirap-hirap mga kababayan. Oo, tinanggap ng dalawang kamay kasama dalawang paa. Kulang na lang. Mag-lips to lips sila. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Puta, labas nyo na yung pinakamalupit nyo. Mayno, yan partida, pagod pa ako nyan. Oo. Huwag nyo idamay, di ba? Sara naman eh. Oo, huwag nyo idamay si President Ferdinand Marcos Sr. Bakit? Tingin namin sa kanya bayani. Tapos babastusin nyo ang tinitingala at tinuturing naming mga bayani na bayani, wala. Yari kayo. Oo, di ba? Yari kayo. Hindi kami titigil. Oo. Di ba? Di ba? Hindi kami titigil. Ibang usapan. Pag si Ferdinand Marcos Sr., ibang usapan yan. Di ba? Andyan buhay na buhay. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi yan ang birahin nyo? Sabagay. Hindi nga kayo umobra. Tinawag nyo na kung ano-ano. Kung ano-ano na tinawag ninyo. At sinundan naman ng mga uto-utong
mga tagapanalig nyo. Tawagin yung bangag, adik, di ba? Hinanapan kayo ng ebidensya, abay nagpagawa kayo sa China. Siyempre, sigurado, di ba? Peke yan. China ba naman eh? Oh. Di, ano nangyari? Nga. Di ba mga kababayan? Nga. Oo. Tuloy. Arena kaninang umaga, makikitang kinamayan ni Pangulong Marcos Robredo sa holding room. Kasama ng dating bise ang kilalang oposisyon na si dating Senador Bam Aquino. Ay, nako. Bam Aquino kasama. Kasama si Lenny na pinanggigigilan niya. Na makasama at makakampi niya. Pero hindi sumama. Bagkus, oo, nagpakita pa ng suporta sa ating mahal na Pangulo. Kaya galit na galit siya. Oh. Diba? Oh, ha? Tuloy. Hindi man bilangkit ng Pangulo si Robredo sa kanyang talumpati, may sinabi naman siya. O sa mga tatanga-tangat nuknukan ng mga mangmang dyan, bumalik na lang kayo kung yung topic ay yung nandito, yung mga gusto nyo. Abangan nyo. Pag yung topic na yon ang gusto nyo, abangan nyo. Ngayon, hindi yan ang topic namin dito. Kung hindi yung katangahan at kawalangyaan at kabobohan, aminin nyo't hindi. Aminin nyo't hindi. Nasa itsura niya na, bobo talaga! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Sige, pasok. Pogi ni ano, no? Pogi ni... si Mr. President, ang pogi. Kaya tuloy, kalma ha. Kalma lang tayo. Okay. Siya tungkol sa kahalagahan ng unity. Ayaw nila Sara yan. Ayaw nila ng unity. Gusto nila away. Kaya mag-iingat kayo sa mga taong mahilig mang-away. Bakit? Hindi makakapagdulot yan ng magandang resulta para sa bayan. Diba? Oh, yan ang idol. Dapat iniidolo, the warrior. Diba? Bambina, no? Mimi Taiwan, ano? Dongski. Cecil, sige, ito na. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala. Ayan, makinig kayo para matuto kayo. Hindi yung hindi yung kung ano-ano iniisip nyo. Pinagrarambol ninyo eh. Shara, wag mong pagrambulin ang problema ng bansa at problema mo sa mga akusasyon sa'yo at love life mo. Hindi pwedeng magkakasama yan. Diba? Love life? Akusasyon ng pandurugas? Nako, malabong pagsamahin yan. Bakit, Boss Mike, malabo? Ay siguradong mababaliw ka tulad ng idol na lang, si Inday Posit. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ito na, pakinggan na natin si Mr. President. Dito na tayo. Sigurado ako, dito tayo kakalma. Pasok, Mr. President. Kahalagahan ng unity. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at normal lang yan, mga kababayan. Ang pagkakaiba-iba ng ating paniniwala at opinyon pananaw sa mga nangyayari. Pero eto, pakinggan ninyo. Ang tuturan ni Pangulo. At sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin. Correct. Eto na ngayon yung hangarin na mapabuti, maiangat ang ating bansa. Kita nyo, mga kababayan? Pero yung iba, tulad ni Sara,
Tulad ng tatay niya at kaalyado nila. Sino? Boss Mike, si Bongo, si Bato, si Vic Rodriguez, at yung mga bakla na kasama nila, hindi pagkakaisa ang gusto nila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Di ba? Ano yan, Mr. President? Na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Correct! Oo! Na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kaso hindi. Yung iba, kung si Pangulong Bongbong Marcos gusto iangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino, yung iba, dinudugasan nila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Tuloy. Ano? Nga. Ito pa, meron pa. Pasok. Kita noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sar. Ito pa! Ang dami talagang gumugulo sa isipan niya. Hindi niya na alam kung saan itatago ang mga kwarta. Oo. Sara, limpak-limpak na sa lapi Hindi pa ba sapat o umaapaw ang mga kwarta? Diba? DepEd mayor siya. Tatay niya naging presidente na. Ang kuya niya naging congressman na. Pati mga kapatid niya, hindi na nawala sa politika. Hindi pa sila, hindi pa nagkasya. Baka gusto, lahat na lang ng pera nating mga Pilipino mapunta sa kanila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Sige, hayaan nyo na yan, Ines Vlog. Alam nyo na nga bobo Wag ngayon. Wala ako sa mood. Wala ako sa mood makipagbulahan. Sa ibang araw na lang. Pwede. Hindi kayo makakatanggap ng respeto ngayon. Tandaan nyo. Diba? Halatang mga bobo talaga kayo. Diba? Lahat na halos ng mga kakampi nyo, tumatawid na rito. Pero kayo, nananatili pa rin kayo. Saan? Sa paniniwala, dito, sa mga luko-luko. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Sige, ito na. ito na. Pinalabas umunong ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Nako, pati pinondohan daw nila. Totoo kaya? Ang tanong, kung totoo kaya? Baka naman, peking dokumento na naman ang ipapakita niya. Diba? Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline na balitang yan. Diyos ko po, nagbigay ka ng dokumento, sinabi mo binigyan mo ng pondo, tapos tinatanggi nung sinabi mo na binigyan mo. Ano tawag doon? Diba? Ano tawag doon? Ang tanong, saan na naman napunta ang kwarta? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Tuloy natin Pakinggan nyo mga kababayan.
Binalabas umunong ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Wala. Saan napunta? Kay Boylet, Alma Kawili. Bakit alam mo? Di ba? Sige, pasok. Nasa frontline na balitang yan, Man Enriquez. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang Grabe no. Para-paraan ng gaga. Para-paraan ng gaga. Biruin mo para ma-justify nila na talagang may napunta, gumawa sila ng pekeng resibo. Abay, peke talaga. Kita nyo, kung marunong gumawa ng peke yan, abay pati yung sinasabi niyang mahal niyang bayan, baka naman peke din yan. Kalma. Baby, kalma. Di ba? Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba? Oo, marunong mameke. Puta, peke, marunong gumawa ng peke resibo. So lahat yan peke. pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. Yung aktibidad na yon, sarili daw nilang pondo. Tapos pinapalabas na itong si Sara na idol ng mga tanga, sama mo na yung mga bobo at nuknukan ng mga mangmang, abay naniniwala pa rin sila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Buti na lang, may confidential fund daw ako rito. At least dito maliwanag. Oo, binigay talaga. Hindi nakaw. Tulad ni Sara. Na pati yung confidential fund, abay inubos sa hindi natin malaman kung totoo ba talagang ginastos sa tama. Diba? Ang daming basura, mga kababayan. Oo. Diba? Ang daming basura ni Sara. Alam kong bitin pa kayo, mga kababayan. Pero magpapaalam na ako. Bibitinin ko kayo rito, ha? Nakalimutan ko, Laila Collins. Meron pa akong isang meeting. Kita-kita tayo sa next live, mga kababayan. Opo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, maraming salamat. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sa lahat po ng mga bagong dating, bagong subscriber, at sa mga tanggang mga bobot mangmang na talagang nag-subscribe pa sa atin para lang maipakita ang kabobohan at katangahan nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike